So hello for today's video mga ma'am sir, no. Meron na naman tayong bagong natapos na unit. So available ito ngayon. So ang kanyang power inverter 1000 watts, pure sine wave. Tapos ang kanyang continuous output 500 watts, uh, 12 12 volt system. So meron siyang charge controller na 40 amperes. Tapos meron siyang LBD relay, 20 amperes para sa kanyang solar panel and 40 amperes para sa kanyang battery. Tapos meron tayong multifunction wattmeter and tugang outlet. So basic operation lang mga ma'am sir, no? So unahin lang natin open yung battery natin. Kung pag nag-open na natin yung battery natin, magkakaroon na ng display yung LBD, natin, no? Charge controller, tsaka yung kanyang LBD. So off lang natin to, itong nag-blink-blink na to kasi wala naman tayong nilagay na output dito, no? So, pindutin lang natin to. So, mawawala na yung kanyang icon, no? So, kung mapapansin nyo dito sa charge controller niya is 12.7. Tapos sa kanyang LBD is 12.7 din mga idol, no? So, napaka-accurate niya, no? So, ang disconnect nito is 12 volts. Tapos ang kanyang reconnect 0.5 ang nilagay ko. Tapos plus 12 volt equals to 12.5, no? So, ang disconnect niya mga idol is 12 volts. Tapos ang nilagay kong reconnect niya is 0.5. So, 12.5 magre-reconnect na yun siya mga idol, no? So, depende pa rin yan sa battery na gagamitin nyo, no? Ang setting lang na to is para lang sa gel type battery, no? So, pag open natin para magkaroon ng output yung tugang outlet natin. So, open lang natin tong inverter natin. Meron yan siyang switch dyan sa gilid. Yan, open lang natin yan. Tapos, magkaroon na ng display yung ano natin, no? Multifunction wattmeter. Kung makikita natin dito, wala pa siyang watts na nakalagay kasi wala pa tayong load na nakasaksak. Tapos, ang kanyang voltahe is 227 volts, no? So, 220. Kayang-kaya niya yun, mga idol, no? So, ito, dito makikita natin yan dito, kung ilan na yung nakukonsumo natin sa isang buwan, no? Tapos, meron siyang time, ampere, and kung ilang hertz na, 60 hertz. 60 hertz yung nakasiting naman dito. At yung kanyang degree Celsius, 30 degrees Celsius, no? So, testing natin sa cellphone, yung kanyang output, no? Kung meron siyang, ito yung charger niya. Ayan. Ito yung kanyang testing natin kung magkakaroon siya ng output, no? Ayan mga idol, no? Nag-open, no? Charging siya, no? Ayan. Charge siya. Ilang watts yung ano natin, charger natin, no? So, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 13. So, ayan mga idol, no? Nasa 13.6 yung ating charger, no? Yan. So, testing din natin sa electric fan mga idol. Meron tayong electric fan dito, no? So, ito yung kanyang wire. Ayan. Ito yung kanyang wire. Dalayin natin dito ang kanyang wire. So, ayan, no? Ang kanyang wire. Ayan. So, testing natin dito. Yung mga idol, no? Umiikot na siya mga idol. Yan mga idol, napakalakas niya, no? Ang electric fan lang natin mga idol. So, solve na tayo dyan mga idol, no? So, ayan mga idol, papansin nyo, kasaksak yung cellphone charger natin, tsaka isang electric fan. So, nasa 54.7 ang kanyang wattage, no? So, ayan mga idol, no? Pag open lang pag turn off lang natin, bunutin natin yung mga ano natin, load natin. Tanggalin natin yung mga load natin. Cellphone, kung ano man yung nakasaksak kung gusto na nating patayin, no? Ayan. Mapapansin natin, so wala na siyang wattage na nakalagay, no? So, off natin yung switch dito sa gilid.
Ayan, wala nang display yung output natin. Tapos, ito, off lang din natin. So, yun mga idol, no? And maraming salamat and God bless.